beloved Boss Mike Cervera. PNP chief, nako, oo, ha? Mukhang isusunod na ho si Bato, Bongo, at si Roque, at si Sara mismo. Pasok! Vice President Sara Duterte ang pagtalaga kay bagong PNP Chief Nicolas Torre III. May buwelta naman si Torre sa mga basher. Nasa frontline ang balitang yan. Interesado ako sa buwelta ni Torre. Doon sa tawa ni Buday, mga kababayan, plastic yun. May nagtanong na reporter, tinanong, ano daw po masasabi nyo at may bago ng PNP Chief, si Torre. Alam niyo po ang reaksyon ni Sara? Biglang napahinto. Maya-maya ho, siguro naisip niya yung katangahang sagot niya. Tumawa na lang bigla. Tumawa na lang bigla. Nung narinig niya yung tanong, biglang napahinto. Tapos maya-maya, tumawa na lang ng napakalakas na parang nasisiraan na. Ay kita niyo mga kababayan, yung ba yun? Baka nakalimutan niya. Tinatawan-tawanan niya lang sino? Si General Torre. Si General Torre ang alin? Nagpakulong kay Kibuloy na itinatago niya. 'Di ba? Ano sabi ni Buday noon? Sabi ni Buday, wala na si Kibuloy dito sa Davao. Yung pala mga kababayan, nasa ilalim lang pala ng lupa. 'Di ba? Baka yung KOG sinilipat na. Pero yung KOGC mga kababayan, nandun doon sa Davao eh. Ano nangyari? Nahuli sa ilalim ng lupa ni General Torre. Hindi iniwan ni General Torre yung kampo ni Kibuloy hanggat hindi nakukuha. Isa pa, tinatawan-tawanan niya. Hindi ba si General Torre pa rin ang humuli sa tatay niya, ang nag-serve ng warrant sa tatay niya? Di ba inis na inis kayo? Tapos natawa-tawa ka lang? Ano yan? Para lang may masabi ka? Naku, Diyos ko po. Ayun po ang mga kababayan eh. Ito po sa mga DDS, cool yun. Cool. Ang galing-galing ni Inday. Tinatawanan lang. Pero sa mga matatalino, halatang-halata natin, nanininervyos na yan. Oo. Halatang-halata na nanininervyos yan. Sa mga bobo, cool yun, tinatawanan lang ni Buday yung yung pagkakaluklok kay Torre, Di ba? Cool yun sa kanila. Pero sa atin, nako, mag-ingat ka. Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos, yung tinatawag niyong weak leader, ang nagluklok dyan. Baka magulat kayo, di ba? Baka magulat kayo, sabay-sabay kayong hulihin yan. Si Kibuloy nga, yung dalawa ninyo na pinakamataas ninyo. Sino ba naman kayong nandiyan dyan? Sino ba naman si Buday? Sino ba naman si Bato? Sino ba naman si Jackma? At sino ba naman si Roque? Kumpara nyo kay Kibuloy at kay Digong. Di ba? Pero, nauna na yung dalawa ron. Parehas nakakulong. Ngayon, mga kababayan, siya na mismo ang PNP chief. Tawa lang ba talaga? Totoo ba yan tawa mo o pampalakas lang ng loob mo para hindi mawalan ng pag-asa yung mga naniniwala sa iyo? 'Di ba, mga kababayan? Yung mga naniniwala sa kanilang mga bobo, baka kasi mawalan ng pag-asa. Wala na silang mauuto, 'di ba? Pakinggan natin. Pasok. Si Brian Castillo. Formal nang itinaga ni Pangulong Bongbong Marcos si PNP Chief Nicolas Torre III kabilang sa first marching order sa kanya ng Pangulo. Ipagpatuloy ang magagandang reforma at itaas pa ang pamantayan sa mga pulis. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Dapat daw maramdaman ng publiko ang mga pulis. Ayan na mga kababayan, may direktiba na si Pangulong Bongbong agad kay Torre. Kung pag-aaralan natin mga kababayan, mga kababayan, hindi nyo mauunawaan. Mga DDS kayo, hindi nyo mauunawaan yan. Bakit? Mahina ulo nyo eh. Pero kami, alam na namin kung ano yung mga litanya na yan. Iba yung litanya na yan ni Pangulong Bongbong Marcos
Baka akala nyo, ganun-ganun lang. Naku, malupit yan. Di ba? Biruin mo yung mga litanya ni Pangulo. Napakasimple pero pag inunawa mo, mga kababayan, hindi maintindihan ng mga DDS yan. Tuloy. Police. Kapag kailangan ng taong bayan, Nako. dapat may pulis na agad nagre-responde. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Dahil dyan, direktiba ni Torre ang 3-minute response time sa kanilang hanay. Huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Yun. Dial 911. Nako. Darating kami sa loob ng 3 minuto. Yun. Yan ang gagawin natin. Matindi mga kababayan. Panis si Digong dito. Si Digong 3 to 6 months. Kay Torre, 3 minuto lang, nandyan na. Pwede naman palang ganon, di ba mga kababayan? Tuloy. Magiging batayan din daw sa performance ng mga pulis ang dami ng nahuhuling kriminal. Yan. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao. Yaw! Dadali mo sa husgado. Yung. Pinangunahan ni Torre. Kita nyo mga kababayan? Napakasimple rin na sinabi ni Torre. Na mga kababayan, dadalhin mo sa presinto. Sigurado buhay ang tao. Kasi noong nakaraan, kay Digong, patay yung mga tao. Di po ba? Magkaiba yun, mga kababayan. Pinapagana yung rule of law at saka human rights. Di po ba? Ganun naman kasi dahil yan mga kababayan nasa batas natin Hindi ho, ang nasa batas natin, kapag ka nakita mong adik, papatayin mo hindi ho ganon. Tuloy. Ang paghahain ng ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ano na yan, Sara? Paano na yan, Buday? Ayan Yan ho, si General Torre. Ang alin? Ang humuli sa tatay mo. Ang humuli doon sa pinagtatanggol mo. Ewan ko kung anong meron kayo ni Kibuloy. Ikaw ba naging pastoral din? Kami nagtatanong lang. Naging pastoral din ba si Buday, mga kababayan? Si Sara Duterte ba? Naging pastoral din ba ni Kibuloy? Ano po, mga kababayan? Iro TV, thank you naman. Di ba? Kaya ba ganun na lang nila mahalin si Kibuloy kahit na maraming kaso? Tuloy. Kaya isa rin sa mga inaasahang haharapin niya ang posibleng paglabas ng arrest warrant ng ICC. Ayan na, mga kababayan. Haharapin yan. Hindi lang posible. Otomatiko yan. Matik na yan na haharapin ni General Torre kapag lumabas na ho yung warrant of arrest. Nino? Yung galing sa ICC. Kanino? Sino ba maugong na mga aarestuhin ni General Torre? Hindi po ba si Buday? Hindi po ba si Bato at saka si Jackma? Yan po mga kababayan, isama nyo na si Roque. Tuloy. Iba pang mga akusado sa war on drugs. We'll just cross the bridge when we're there. Kita nyo mga kababayan, tatawirin. Ang tulay kapag nandyan na. Ni General Torre. Tapos tumawa ng malakas. Yun po ang merong Yun po ang may karapatang tumawa ng malakas. Bakit ho? Hindi naman po si General Torre ang may warrant. Hindi naman po si General Torre ang may mga kasalanan. Di po ba? Yung mga may kasalanan, pampalakas loob lang yun. Yung mga may warrant, pampalakas loob na lang yung pagtawa. Ang may karapatang tumawa, yung mga manghuhuli. Di po ba mga kababayan? Kung kayo mga manghuhuli, ay kayo may karapatang tumawa kasi tatawanan nyo, hulihin nyo. Pero kapag ikaw yung huhulihin, wala kang kay para tumawa, Buday. Si Buday, mga kababayan, patawa-tawa pa Di ba ba? Tuloy. Nanawagan din siya kay dating presidential spokesperson Harry Roque na harapin ang reklamong human trafficking. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya. Kasi ito yun yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts. Ang problema pa nga mga kababayan, hindi lang sa kalsada ng Pilipinas ginagawa Hindi doon Ginagawa ni
eto, si Calnot, mga kababayan, si Harry Roque, abay, ginagawa sa ibang bansa eh. Ano naman ang, yun nga ang tanong natin mga kababayan, anong kinalaman ng ICC sa mga kaso niya? Di ba, mga kababayan? Yan ang problema niya, mga kababayan. Yan din ang panawagan ni Panelo, nakakampi niya. Umuwi ka rito at harapin mo at abogado ka naman. Di ba, mga kababayan? Yan. Sige, tuloy. Nasa the Netherlands pa rin si Roque na nag-a-apply ng asylum. Naroon din si VP Sara Duterte kung saan tinawanan lang niya ang promotion ni Torre. I swear, that's my reaction. Sir, next question. Kita niyo mga kababayan, sa mga bobo, cool yan. Mga kababayan, wala akong karapatan si Buday na magtatawa. Siya ho yung huhulihin eh. Siya ho yung magkakaroon ng warrant of arrest. Hindi ho si General Torre. Aba, pagka eto inaresto mga kababayan, baka mamaya mainis sila pag tumawa si General Torre. Di ba? Kita nyo, napaka-plastic. Kaya nga ho mga kababayan, yung bang mga netizen, yung mga sumusubaybay talaga rito. Aba mga kababayan hindi maiwasan yung kanilang mga reaksyon. Our beloved Boss Mike Cervera.